Delaying tactic ang turing ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs sa pagsasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na unfit itong humarap sa paglilitis. Ngayong buwan sana ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC pero ipinagpaliban kasunod ng hiling ni Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Okay naman siya. Minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Hindi tulad sa mga nauna niyang pagbisita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matipid na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kalagayan ng ama nitong September 1. Ni-remind kami ng detention unit, bawal ikwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yun lang po. Kahapon, nagdesisyon ng International Criminal Court o ICC na i-postpone ang confirmation of charges hearing na dapat gagawin sa September 23. Ito ay matapos humingi ng indefinite suspension ng trial ang kampo ni Duterte dahil unfit nila ang dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Sabi ng kanyang abogado, umaasa silang papayagan na ng administrasyon si Duterte na makabalik sa Pilipinas ng may dignidad, na tulad ng isang interim release o pansamantalang paglaya. Dagdag niya, hirap ang depensa sa umunay patuloy na lumalalang medical situation ni Duterte na nakaapekto umano sa abilidad nitong maunawaan ang ebidensya at mabigyan ng instructions o direktiba ang kanyang mga abogado. Bilang respeto aniya sa legacy ng dating Pangulo ay hindi nila ito hihilingin kung hindi umano suportado ng leading medical experts na kinabibilangan ng isang hindi pinili ng depensa. Bagamat masigla ang dating Pangulo, apektado aniya ito ng kanyang edad at pagkakulong. Duda ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa sinasabi ng kampo ni Duterte na unfit ito na humarap sa trial. Nakikita raw nila ito bilang strategy para madelay o kaya'y malusutan ang kaso sa ICC. Tingin namin ay delaying tactics lang niya na lang talaga ipahaba itong kaso. Ang pakiramdam nga namin, pinarurusahan ulit kami kasi nakahanda kami. Paano naman po kami? 9 na taon na po yung hinihintay namin. Nawalan po kami ng mahal sa buhay. Hindi naman po kami papayag na gano'n na lang po palagi, hiling ng hiling. Paano naman po yung mga justice na hinihingi namin? Ayon sa mga abogado ng biktima na si Attorney Cristina Conti, pwedeng sa mismong trial na talakayin ang kalusugan tulad ng ipinunto ng isa sa mga judge. Aniya, limited lang ang pagpapaliban na ibinigay ng ICC. Ang fitness for trial, dalawang bahagi po yan. Kung kaya niyang pakinggan at sundan yung mga pangyayari. Yung pangalawa, nasundan niya, napakinggan niya. Kaya ba niyang salagin kung sakasakaling may negatibo o kontra sa kanya. Ang may hawak sa kanya ngayon na ICC Detention Facility ang bahala na mag-organize ng kung anumang hospital check-up or anumang diagnostics na kailangan. Ang resulta niyan ay dapat ipasa sa dalawang kampo, both prosecution and defense. Either of them can subject the results to an expert's opinion. Kung madedelay muli ang pre-trial, aapila na aniya ang mga biktima. Sinang-ayunan din ni Conti na makatutulong si retired Police Colonel Reyna Garma na nakipagkita na sa mga kinatawan ng ICC sa Malaysia at posible raw tumistiko laban kay Duterte ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi naman ni Kaufman, political move lang ito. Nababahala naman ang grupong karapatan sa pagbanggit ng kampo ng Duterte ng negosasyon sa Administrasyong Marcos. Yung mga ganito pong nanggagaling sa kampo ng mga Duterte ay nakababahala, lalo na kung merong mga usapang negosasyon. Ibig pong sabihin ba nito ay nagbubukas ang Pilipinas para sa kahit anong luwag, no? Sa course ng pagdinig tungkol sa motion for interim release. Wala pang pahayag ang kampo ng Malacanang sa sinabi ng kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.